33 square meter house may kasamang light materials. Ang tipid pala nito, naka-metal studs at naka-metal furring. Ang nakagandahan pa nito, naka-cove lighting pa sa ceiling. Talagang matatawag siyang mura na maganda pa. Real Pinas nga pala. Subscribe para updated ka sa mga susunod pa nating bagong design at mga nagagandahan bahay dito sa Pinas. So ayan, ito na po siya. Makikita natin dito kung gaano nga ba katibay ang bahay nila. At makikita natin yung mga materials na ginamit nila, na kung saan malalaman natin or share sa inyo ng idea upang makamura. Kung paano nga ba sila dito nakatipid sa bahay nila gamit ang light materials. Ang bahay na ito guys ay gawa sa good lumber, metal studs, metal furring, concrete at hardy e-flex. Yan talaga ang mga materials na pinagsama na tipid talaga sa budget, at ang kinalabasan sobrang ganda at pulido pa ang bahay. So ayan, makikita natin guys yung baba nito hollow blocks, yung sa taas naman na gagamitin nila dito ay hardy e-flex. Sa poste naman guys, yung nilagay nila dito ay good lumber, hanggang sa trusses nila good lumber din ginamit nila dito. Sa division at frame nilagay na nila dito ay metal studs. Dito naman sa casemate gumamit sila dito ng metal furring. Sa bubong nito gumamit naman sila ng corrugated galvanized iron, yung makapal at may pintura na. Yung design nga pala ng kasama nila dito guys ay cove lighting, na kung saan lagyan siya ng ilo sa gilid ng casemate. So ayan, dito guys kinabit na nila ang hardy e-flex sa casemate hanggang sa trusses na casemate. Dito makikita natin napakaganda ng kinalabasan. Matibay yung pagkakabit ng ceiling nila, lalo na yung sa mga wall. Rebet gun nga pala ginamit nila dito sa ceiling sa pagkabit at sa mga frame nito. So mamaya guys malalaman natin ang buong magagastos nila dito sa bahay nila kasama ang labor. Ang sukat ng bahay na ito ay 18 feet by 20 feet or 33 square meter. Ganito kalaki na bahay guys, talagang perfect na ito sa buong pamilya, maganda na at sulit pa. Provision nga pala dito guys, 2 bedrooms, living room, kitchen area, dining area, toilet and bath at balcony. Yung panday nga pala nila, nagsabi dito na gumamit sila ng metal studs at metal furring sa pag-division frame at pag-kesem para makatipid sila. So ayan nga guys, laki nga natipid nila dito sa budget nila. So bali makikita natin ang loob nito, naka-tiles na kasama na po yan sa nagastos nila. Bali ang naka-tiles po dito yung balcony sa living room, sa 2 kwarto, sa kitchen area, sa lababo at sa toilet and bath. Ang sa double wall nga pala nila dito guys, gumamit sila ng plywood. So ayan, share ko na sa inyo kung magkano ang buong na total nilang nagastos sa bahay nila. So bali ito na po 230,000 pesos including ang labor and materials. Bali nagastos sa labor 50,000 pesos lahat. At dito sa materials ay 180,000 pesos. Bali kasama na yung mga tiles nila sa loob. Yung pinakakulang na lang ay yung sa bintana or window at pintura sa bahay. So talagang sa 230,000 pesos guys ay talagang napakasulit na sa gastos at sobrang napakamura na ito. Congrats sa owner ng bahay na ito, talagang sobrang napakaganda ang kinalabasan sa bahay. Magandang idea na naman ito para sa ating mga kababayan dito sa Pinas, at sobrang laki tulong na ito na idea design. So dito lang po, once again, Real Pinas nga pala ang inyong lingkod. Subscribe. God bless.